Yo guys, okay na guys. Ayan yun guys. Kung anong napansin nyo man sa namin, no, sa setup namin ngayon, medyo may pagkain kung nakita nyo. Kasi, Tsaka maganda yung view. maganda yung view. Alam mo guys, kung gaano bigat ng mga nasa ano, Oh, 10 guys. kilo siguro. Ewan ko lang. Yung mga Sa iba pa namin yung dinala. nilakad namin guys, kulang-kulang 1 hour kami naglakad. Ko lang. Almost ano, siguro mga 3 kilometers na lakaran. Tapos, medyo masukal pa yung daanan, pero worth it naman kasi nandito. Guys. Kung alam niyo tong Falls 1, no, dugtong to ng Falls 2. Mas nauna lang to kaysa dun sa Falls 2. Pero ano, yung Falls 2 mas maganda doon kasi mas napupunta yun, mas tourist attraction yun eh. Pero Dati, ito ngayon medyo inayos to. Oo. Nakita nyo. naging abandonado kasi itong falls na to Ah. dahil sa well, di na masyado tinatao. Hindi na masyado na tao at saka Kasi ano, may mga pinagawa ng Falls 1, Falls 3, Falls 2, mga ganun. the Falls 1. Oo. At nandito pa rin naman doon sa ano, Antipolo. Upang pa rin kahit pa paano. At nakita nyo, medyo malalim yung likod kasi hindi ko alam kung sino nag-rehabilitate na ito pero yun. Yan, pag-usapan lang natin onti yung ano. At saka mag-intro muna pala ako. Welcome sa episode 11 of our Nature's Podcast. And ayun, tatlo lang kami kasi yung isa di naman namin nakita eh. Ewan ko lang kung saan napunta yun. And napansin nyo si Angelo, wala. Pero okay lang yun. Mas marami kaming kakainin. Kasi wala siya eh. Oo. Dami namin hotdog, oh. Ano lang. Unting ano lang tayo, mga brief na lang. Unting kwentuhan lang. Kahit mas masarap kumain kasi magkwento eh. Masarap. Basta ano. Pineapple. Sabay habang may beer, no? Sarap, solid. Yan, may beer pa, tapos may ano. Itong kamote, native to dito sa amin. Nakuha namin. Di yan binili kay Itong Sa. ino mo. Hindi namin yung binili, bahala ka dyan. Malaki namin yan. Saka masarap yung kamote dito at walang sausawan, no? Matamis. Yung bakit sinasawsaw pa sa asukal eh. At sinutusok pa ng stick, no? Nakasaw. Pero masarap eh, no? Hotdog. Main course. Sandra. Kita yan. Yan. Konting ano lang tayo. Mahulog lang. Yun. Kita nyo yan. Hotdog na sunog. Main course for today. Appetizer. Ayun pala, appetizer. Mga susunod na yan, Nakalabol. mga ulam na, no? Mga pampulutan talaga. Dito namin mislulutuin. Dito talaga namin niluto yan at nag-invest talaga ako dito tapos diyan sa lutuan para ganap na ganap. Kasi ginakarir namin kahit onte lang. Yan. Onting lang tayo kwentuhan. Ikaw, makamusta yung nangyari ngayon? Kasi medyo yung mga previous na nangyari pala. Yung last natin, ano? Podcast. Si Kuya Jerwin kasama namin yung Solid yun. Ngayon ako ay, ganun pa rin. Ganun pa rin naman. As usual. Simple lang. Simple lang ang buhay. simple lang. Ikaw, Bol? Sa akin, may nangyari unexpected eh. Ano? Dahil sa school din. Correct. May isa kasi yung subject na hindi nalagyan ng grades dahil yung teacher ko, hindi na record yung periodical exam ko. Nawala. Di nag-take ulit ako. Tapos yung bago kong na-take, hindi niya pa na-checkan. Tapos nag-blanko yung card ko. Ayun. Sabay kinausap ko kung bakit wala akong grade. Sabay yun, naayos ko naman. Sa Lunes, lalabas na yung result. Kung ilan ba talaga yung grade ko. May nangyari rin ganyan sa akin nung grade 11 ako. Pero mas malala yun kasi di talaga ako nalagyan ng grades eh. Yung mga teacher kasi, parang hindi ka nila ipapansinin pag late ka na nagpasa ng mga pero pinapapasa nila. Di ba? Siyempre. Hindi sila. Ihabol mo, pag nahabol mo, hindi naman nila i-record agad. Ganun talaga. Siguro nakatamad na Yung yan mga teacher namin. Siguro pag tinamad ka, tinamad rin yung teacher. Ganun lang yan. Siguro ganun. Nangyari sa akin yan nung grade 11 ako. Pero hindi talaga ako nalagyan ng grades.
Yung nalagyan ng grades, yung kaklase kong drop na. Kasi ikaw na wala sa grade. Oh, nagkaroon siya ng ng line of 8. Ako wala. Ako consistent yung pasok ko. Si ano yun? Si tangina magkatunog kasi kami ng mga apelyido eh. Bautista siya, ako Buenavista. Na miss. Oh, parang yung nabasa niya siguro nakalagay dun sa test paper ko sa periodical test yung Bautista siguro pagbabasa ng teacher ko. So yun, wala akong grades. Kasi si yung Bautista yung lagyan ng grades eh. Pero kahit di naman na siya pumapasok, kahit na-drop na siya. Swerte niya eh, no? Tangina. Last ng trip. Ano pera? Anong unang topic natin? Hindi, may tangina. Mamaya tayo mag-topic. Kain muna tayo, man. Ah, Hey, boss, oh. Hotdog, oh. Guys, hotdog, guys. nakapagod eh. Kailangan muna natin kumain kain. Kasi nakapagod papunta dito. Itong falls na to, kwento ko lang itong falls na to. Una ako nakapunta sa falls 1 na to, yung grade 9. Kasama ko sila, nun. Hindi ko na Hindi ko na yung to. Nakagala ba kayo doon ba sa falls 2? Oo. Mga klase mo? Ayun, mga klase ko hindi pa. Pero tayo. Mga klase ko kasi mga arte. Marte. Hindi, ang hirap kasi pataas dyan. Hirap. Kung gusto mo talaga mapunta dito, dapat handa ka maghirap. Kasi yung daanan dito, hindi naman hindi maayos eh. Tsaka makikitid, tsaka madulas. Sa isolated tong lugar na to. Walang nakapunta dito basta-basta. Kami lang kasi kabisado namin tong pasikot-sikot dito kasi Alas malapit lang kami dito pero mahirap lang rin. Ayun. Pero kung gusto nyo pumunta dito bahala kayo. Kung gusto nyo sumama. Tama kayo sa amin. Ayun. Kain lang kami. Hindi. 50 man. Nakakapagod maglakad. Ito kasi mabigat yung Lalo na't may bit-bit ka. Pero worth it naman kasi kakain tayo. Worth it naman guys. Kahit papaano, no? Kain tayo guys. Gusto ko pag-usapan mga about history kasi po tayo lang yan. Ang sabi, boring ng mga taong to. Buhay na yun. History, no? No. Anong subject ka ba magaling? Wala. Wala ang buta. Hindi, magaling ko sa History? Sampulan nga natin eh. Ikaw, mahilig ka ba sa Ano? Sakto lang. Pag interesting yung history na pagkwentuhan. Pero yung mga pinaka-favorite mong subject talaga? PSP. PSB. ESP. 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 Ano nga ba? Ang pinakagamay mo, favorite mo? Ay, math. Wow. Simula hanggang Math daw, math. English siguro sa akin, English, no? Siguro pag mo na yung algebra tuloy, yung calculus sa college, baka ewan ko lang. Depende sa'yo kung gusto mo Hindi nga may problem eh. Ha? Rice mo yun. Statistics pa lang kayo Wala namin math. Bigyan mo sa Mak. Yung grade 11 hanggang junior high, nagigets ko pa yung math. Sabay nag-senior high school ako. Wala na, naging komplikado na yung math para sa akin. No, mas madali nga yung math sa May grade mga 11, 12 eh. Ha? Basta ang hirap na. Gen math tas stats. Yung ano ba yun? Yung gen math namin, hindi ko naintindihan. Doon nangapa ako sa Pag isa bangko, pag nangiram ka ng pera, sabi ilan yung percent. Hindi na ako nahirapan eh. Yung ilan yung kikitain. Baliktad tayo pag computation, ako nahihirapan pag mga mga computations pag Kasi pag mga involved na pera po naging interested ako eh. Nalilito ako eh kung ano. pag pinapakinggan ko, parang nagigets ko, sabay pag ginagawa ko na, nalilito na ako kung ano yung una, tapos ano yung sunod. Parang hindi na ako interesado sa math ngayong yung senior high school eh. Wala naman na kasi kayong math eh. Wala naming math, lang. Wait lang, tingnan mo na yung video. PR. Yung video? Ayun, tangin na.
Ay, nako. Ang sarap, gago. Puro ba naman ano eh, unhealthy yung kinakain eh. Sarap talaga. Aha. Sanmig. Ako sa ano, magaling talaga. Mga ganyan history Entrep? pa. Ha? Sa Entrep. Hindi pwede naman entrep. Kasi gamay ko yung ano eh. Basta yun. Entrep. Gusto ko rin naman. Pero hindi siya yung typical na entrepreneurship na ano, in-expect ko. Alam ko yung, ayun, na-expect ko na yung bazaar dati, yung ano. Bazaar. Kailan ba yun? Kailan? December yung nag-start. December. Malapit na pala sa amin mag-ganun. No? Ayun, masaya yung bazaar sa ano, Entrep. Shoutout sa teacher ko si Ma'am Joy. Graduate ako nang di ako kilala. Ayun lang yun. Di ka kalala ng teacher mo. Hindi, baka kasi tahimik ka talaga. Ang timing lang ako nakikinig. Focus Kasi talaga ako yung mga nakikinig. nakikilala ng mga teacher Hindi nga ako mo, nagre-recite eh. Wala recite. Yung mga ano, may ingay. Yung iba kasi nagre-recite lang kahit wala namang sense yung sinasabi eh. Tayo na mema. Papansin lang, no? Lumilis yung sinasabi nila, yung ulit eh. Ako mayroon lang ako mag-recite, pero ano, pag nag-recite ako, kahit onti, on point naman. Parang na-analyze ko na eh. Pero nakakaya rin mag-recite kahit onti. Kain tayo, guys. Tapos kumain dito. Andun kasi yung adrenaline na kakabahan ka no kasi baka ma-reject ka ng teacher eh. Ma-reject yung ng teacher sagot mo. Hindi may mga Naranasan ko na yun eh. Sumagot ako mali. Tas, yun, pinahayaan. Parang, hindi ko alam kung hinumiliate ako eh. Hinumiliate ako ng teacher ko eh. Kaya may transition na ako. Magano ng ano eh. Sagot-sagot dyan. Ngayon kasi yung mga teacher, sasabi nila, wala namang maling sagot eh, pero yung sinabi mo mali eh. Sabi lang nila tama. Hindi may point naman, pero ganito talaga yun. Nagano na lang sila eh. Ayaw nila mga ano eh. No. Pampaya naman sa Pero maganda nga yun eh, pero maganda yun. Hindi naman namin sinasabing mali. Pero mas maganda yun kaysa sabihin sa bata na, uy, mali yung sinabi mo. Correct kita. Ganun. Nakasan drip eh. Na-try nyo na bang matawag sa ano? Index card? Hindi. Magdadasal ka, no? Para di ka matawag. Bal. Try mo? Oo, ako na-try ko na. Ako para sa akin, mas gusto ko mga natatawag ako sa ganun eh. Kasi bago yun magtawag, hindi naman yun magtatawag ng ano eh, walang sasabihin eh. Na hindi kayo paghahandain eh. Mga prop ko kasi pag nagpapabulot na index card, ako gusto ko talagang tawagin ako kasi alam ko sa sarili ko may sasagot ako. Handa na ako, kunyari matawag man ako o hindi. Basta nakahanda ako. Yun, para pag kunyari natawag ako just in case. Naka-prepare ako, may sasabihin ako. Parang ganun lang. Kayo ba? Ako di muna. ko pa naranasan. Ako muna. Ako na-try ko na eh. Ilang beses na ng senior high. Lagi ako natawag dyan kasi nilagay ko dun sa ang laki ng picture ko. Putek yan. Mapapansin agad. Nilagay kong picture, ang laki. Color yung index card mo, kunyari white pinapadala, sabi na pinasa mo violet. Tangin na, mapapansin ka agad. Diba? Yung ko, naka-wallet size yung picture ko sa index card ko kaya lagi ako natatawag eh. Naka 2x2. Oo, 2x2. Ayun ang kulit ng putik. Ako naman, wala. Hindi pa kasi siguro uso yung index card ng dati. Hindi, yung grade 10. Hindi man ako gumawa eh. Akala ko hindi nagpasa. Hindi ako gumawa ng index eh. Para di ka matawag. Masaklap lang doon. Pag isa, hindi. Bila siya nang nag-shuffle eh. Ano yung mga shovel? Nakapag na ba kayo, Paul? Mga tawag doon? Yung defense. Wala pa kami defense. No, chapter 1 pa lang kami. Chapter 1 ba lang? Ang title ba lang? Introduction. Sa introduction pa lang kami. Ako, konting kwento ko na yung mga experience ko sa final defense, ang kulit ng Modek. Ang dami namin nun, pero magaling yung leader namin, si Vince, shoutout sa Vince ha. Magaling ng leader. Magaling talaga? Oo, magaling.
Pero hindi naman siya yung typical na ano, yung parang magaling magsalita sa ano. Magaling talaga siya sa ano, yung parang inaral niya talaga ng sobrang tagal yung sinabi namin, tapos bibigyan kami ng isa-isang pwede namin sabihin. Parang na ano, na-predict niya na agad yung Mga tanong, yung mga tanong ng ano, ng ha? ng teacher kung ano itatanong sa inyo. Oo, yung ano tawag doon, yung pag magdi-defense Ano ba yun? Bawat estudyante ba yun? May nakaandang question yung teacher? Hindi, Pag ano, defense? yung teacher, kunyari, Yung teacher yung ano, mamimili? 10 kayo doon sa ano, Sa sa group? sa harap. Mag-random pick yung teacher doon. Ah, Ah. Pero yung ano, yung ginawa ko noon, sumakto talaga yung tinanong ng teacher na ano, nasa akin, tapos yung sinulat ko, andun na talaga yung nilagay ko. Parang, gumawa lang ng si Vince ng ano eh. yung binigay sa'yo ni Vince na ano, na answer, ay yun talaga yung naging tanong ng teacher. Oo, yun Parang talaga yung ganun. naging tanong ng teacher na ano, nasakto talaga sa akin. Bali. Nagsulat ako ng tatlong tanong dun eh, na possible na tanongin ng teacher. Tapos ayun, nandun sa tatlo na yun, mabuti, nandun yung isa. Kaya ayun, nasagot ko. Tama naman, putik yan, lobet. Sarap na. Kaya ano, yun mga, Ano yun? Paano pala yun yari? Defense kayo, sabay di ka nakasagot. Ano mangyayari sa ano? hindi, lilipat sa ibang ano. Pero ganun pa rin naman eh. Pero ano, malaking kabawasan yan sa ano nyo. Minus na yun. Oo. Hindi pa kasi kami nakakapag-defense eh. Yan, yung Mga mga, grade 12, mayroon na kami nun. Share ko lang din yung karanasan ko dyan sa thesis na yan, no? Nung ano to, nag-thesis kami, ano, pumunta pa kami ng bayan para lang makaano ng ano, tawag doon? libro. Oh, magbasa-basa. Ano bang tawag Di sa... ba gagawa ka pa yun ng libro nun? Oh, sa library. Pumunta pa kami doon. Sa bayan. Doon sa may ano, sa MPC. May taas pa nun. Doon. Pumunta kami doon para sa, ano ba yun? Parang research na ano, yung... Ano ba tawag? Basta yun. Tapos nag-ano pa kami, may balak pa sana kami mag-overnight nun. Nung Sabado. Tapos kinabukasan, Linggo, nag-announce si Duterte na ano. Sa Monday na kasi yung ano namin. Defense. Oh, defense. Yung from nyo ron. Bali, Sabado kami nag-prep para sa mga sasagutin namin sa Monday. Tapos hindi na naman natuloy yung ano. Hindi na natuloy yung ano. Yung balak namin na overnight. After defense. Oo. Tapos biglang nag-announce si Duterte na 1 linggo lang daw. Alam niyo naman yun, di ba? 1 linggo lang. 2020. 1 linggo lang daw suspended. Mabuta, tuloy-tuloy na. Halos Sarap. 1 taon na. Dalawang taon nila kinalabasan na. Para kami yung pinakaswerte doon kasi Monday. Hindi kami nakapag ano. Sabay pinasan na lang kami. Nung ano doon, malupit. Anong grade ka nun, Bol? Nung ano? Grade 8. Ha? Grade 8 ako grade 8? Grade 10. Sa isang beses lang kami nakapag-JN. Sakla pa. Ito, karanasan mo sa JN, no? JN? Nung grade 9. Kasi yun na naman JN natin eh. Nung high school tayo eh. Isa lang nga lang, grade 9 lang. Grade 10, di natuloy eh. Grade 9 lang dyan. Karanasan ko naman, puta na hiya ako eh. Puta na yan. Naalala ko pa ata yung video mo, sinayaw mo yung upuan. Pumunta ka puta. sa may court. Nakakaiba yun. Puta ako trendsetter nun. Kaya ang dami nagsigaya sa Facebook. Hindi pa uso yun. Hindi ka lang sikat eh, no? Mm. Hindi lang nakita yung video mo kaya. Kasi ang labo. Pero, tawan-tawa ako nun ah. Puta, nakakaya yun. Gawin nyo yun. Sasayaw kayo ng monoblock sa gitna ng ano. Pupunta pa kayo sa gitna. Wala ka na siya nun. Wala. Nakakaya kasi. Hindi ako ano. Saan sinayaw to? Ako ba? Siyempre may sinayaw. Kasi may mga kaibigan ka na babae nun eh. May sinayaw naman ako kahit pa paano. May sinayaw ako doon, grade 10 na ano. Hindi ko na maalala yung pangalan. Pero siya yung maganda dun sa ano nila eh. Siya yung pinakamaganda. Yung ano. Pwede ba may Sa mention grade yan? Sino 10. ba yan? Hindi ko na nga maalala eh. Maganda siya. Tapos naglakas loob ako. Uy. Takay na pila-pila. Ako naman. Pila-pila kami. Pagtapos ako naman ah. Uy. Yun, nasaya ko na. Ayun, nasaya ko siya. No? Oh, nadami nakapila. Yan ang yun. Sa akin yun, no, yung karanasan ko sa JS Prom.
Maganda yung JS Prom nyo, di ba? Sa ano kayo eh. Kayo yung pinakamakagandang JS Prom eh. Marikina Convention. Kaso umaga kasi. Ayun Pero nga ang ganda pala. kasi yung mga salamin nakasarado, parang madilim din, tapos may disco light. Sa akin, solid yun yan, ako. Halos, kasi usapan namin magkaklase. Lahat ng kaklase naming babae, isasayaw namin. Kaklase naming sumali, mahigit sa 20. Hindi sinayaw ko yung lahat. Tapos kaming lalaki, 15 lang kami sumali. By after ko isayaw lahat ng babaeng namin, kaklase. Sa ibang section naman, yung mga magaganda. Tapos meron doon lap trip kasi ayaw niya hindi talaga siya sumasayaw. Tapos nandun lang siya sa upuan nila. Sabay nakita ko. Tapos nagkayaan kami magtotropa kung sino magsasayaw doon. Ako, nagbida-bida ako. Lumapit ako doon. Nagpaalam ako sa advisor niya. Ma'am, pwede ko po ba itong isayaw yung anak mo? Sabi niya, siya tanungin mo. Tapos lumapit ako. Sabi ko, pwede ba ito sayawin? Tapos pumayag. Ang pangalan nun. Basta ang ganda nun. Tapos pumayag siya. Sigawan yung Sino mga yun? klase ko. Justel ata, si Justel. Sino yun? Ay, kilala ko yan. Sinayaw ko talaga. Ang kapal ng mukha ko. Sabay pagkatapos namin sayaw. Marami rin na rin kumuha sa kanya. Iba't ibang section na. Tapos ganun. Tapos gunit, sabi ko sa klase ko, ikaw naman mong sayaw. Dami rin nila sinayaw. Tapos lahat na kasi may mga babae doon na hindi sila parang ayaw nila makipagsalamuha. Tapos yun yung mga sinasayaw ko. Sabi ko, okay, maya. Ako, sasayaw kita. Iyan Mga introvert. Pares ko ni JR ang ginawa ng grade 11. Butak may mga babae doon ng parang sobrang lungkot na parang paiyak na. Yung mga hindi kagandahan. Yung mga hindi kagandahan na babae. Hindi, sorry sa mga hindi kagandahan. May parang, basta, butak. Hindi siya. Kita ko, ayoko rin niya sayaw eh. Pero tangin naman. Butak, parang siguro parang yung magiging, feelings ng babae. Puta, may sumayaw sa akin, pogi. Gano'n. Parang hindi nila makakalimutan sa buong buhay nila. Butik mo na. tana lupit eh, JR. Pero parang wala lang. Tapos sa babae na yun, big deal pala yun. Ito, nagulat nga ako eh. Yung parang nakalungkotan na gano'n na lang sila Gaantay nila mag-uwi. Magtatago na lang sila sa gown nila. Tapos magaganon si JR. Uy, what ang pogi. Kumikinang parang kumikinang mo si JR. Tatanggi ka ba doon? Tatanggi ka ba? Hindi na. Pogi-pogi ni JR eh. Tapos magaganon. Ang gulit nun, the best yung ginawa ng JR doon. Pero, tangin na kasi yung puta. Ako kasi mukhang tanga nun eh. Tangin lang yan. Nakapalda ka, Nakapalda ako eh. Puta, ginagaya ko pa yung ni Zil. Kill the Great. Hindi ang dami nang nagsasabi ng Kel the Great daw. Pero Zil yung inaano ko, naka-eyeliner ako eh. Yung yun, JS Prom. Tapos yung kasama ko ng JS Prom yung kasama ko rin ng grade 9, putik yan, si Jimbol, dalawa kami sa 5 oras kami nag-uusap kung may sasayaw kami o wala eh. Puntang yan ang yan. So wala lang talaga na sayaw. Ayun ang yan. Tuturuan kayo, Sabi ko sa... Ikaw muna. Sinabi ko sa kanya, kaya daw ayaw niya magsayaw na babae kasi hindi niya daw alam yung kwento niya pag nagsasayaw sila. Yan. Sabi ko, ikwento mo yung kinukwento mo sa nililigaw mo dati. Ngayon, usapang dinosaur, gano'n. Ang lang yan. Kulit na Jimpol eh, Di ba? Kung anong alam mong topic ko, di ba? Humor rin yun ng Juby konti eh. Ayun talaga, yung mga pinapakasama kong tao dati kasi magkaka-humor kami. Pero ako, tinatawid ko talaga lahat ng humor. Bawal talaga hindi. Para pakisamahan natin lahat. Ayun. Ayun. Tao? Wala. Wala yun. Ayun, siguro proceed na tayo sa mga topic natin. Ending lang yan. Introduction. Ikaw muna sumagot na ito, Paul. Bakit may mga taong alam nila na sa sarili nilang kawawa sila pero pag pag kinukwento nila pag kinukwento sila na mas kawawa sila sa kwento nila. Hindi ko maintindihan sa sarili kong sulat, putik. Ulit. Bakit may mga taong alam nila na sa sarili nilang kawawa na sila pero pag nakwento sila na mas kawawa sila sa kwento nila,
Kumbaga, pa-victim sila, ganun. Naghahanap yan ng, ng comfort. Yung mga ganun Ay, wait lang, tao. paliwanag ko lang konti. Kasi kunyari alam mo nang kawawa ka sa sarili mo. Parang ginagawa mo pang yun. Parang yun pa yung ang ginagawa mong ba yun para mabalyo ka pa ng Oo. tao kasi kawawa ka. Yung mga ganyan talagang tao no? Mm. Paano ba? Ano bang tanong? Paano ko? Ano Kasi, masasabi ko? yung mga pa-victim masyado. Hindi, yung mga ganyan tao. Siguro yan. Ay, wait lang, mag-example pa. Kunyari, mahirap ka na nga. Tapos, ayun yung lagi mong kwento, mahirap ka. Parang ganun. Parang yun na yung magiging mo. Nagpapaawa, no? Oo. Siguro naghahanap yun ng ng kalinga siguro. Or Saan kalinga ba yun? Maraming kalinga, pwedeng Oo, pag-ibig eh. pwede nga. Basta parang gusto nilang mag-open sa tao para yung taong ikaw pagkukwentuhan niya parang bibigyan siya ng advice or i-motivate siya na parang ganun. Tapos may mga tao kasing ginagawa na talagang yan eh. Magpapaawa sila kahit sila talaga yung may kasalanan or mali. Mm. May mga ganun. Ayun, ikaw na tayo. Ikaw, Mac, ano yan? Mga pa-victim, siguro yan eh. Mga tulad nga sabi ni John Paul, no, naghahanap yan ng atensyon, no? Para, kumbaga sa babae, no, pag may kausap ka, syempre magpapaawa ka. Magpapaawa ka sa kausap mong babae, tapos sa isip ng babae, parang, sa isip ng lalaki, para magstay tong taon to, magpapakawawa ako, no? Oo, yan. Oo. Syempre, Pag nawala Para- ka, papakapatay ako. parang parang ganun. ganun, isa yun. Sample Nawala, yun. papakamatay ka. Ako umiiwan. Mm. Sa mga ganyan tao is iwasan nyo, no? Kasi di naman talaga dapat eh. Maging totoo ka, no? At kung ano yung buhay mo, ayun talaga, ayun yung mo, ipagmalaki mo, kung ano meron ka. Yun. Yan kasi kasi nabasa ko kasi sa libro, may nabasa ko sa libro avoid unhappy and unlucky people. Parang kailangan mong iwasan yung mga taong hindi masayahin, tapos parang dinadaan na lang nila sa Oo, swerte yung lahat. Ganun. mga negative na tao. Parang parang nahahawa ka eh, sa Oo. energy nila eh. Oo. Hanggang pag tuloy-tuloy pa kayo nag-uusap, ka na lang, magugulat ka na lang, ganito pala yung nagiging ganito ka na. Kasi mas madaling biktima kaysa mas masarap talaga maging biktima kahit nga sa pelikula, 'di ba? Mas masarap kasi pag biktima ka, bida ka eh. Mga ganun, 'di ba? Pag mahirap ka, bida ka. Pag mayaman ka, kontrabida ka. Ganun. Isa na rin siguro 'yun. Yung mga ganun. Wait lang, kunin ko lang libro ko. Hanap pa akong topic. Bakit may mga taong bumibili ng mamahaling gamit kahit di naman nila kailangan? Ikaw muna, Bol. Hindi, yung iba kasi for investment siguro. Pwede, oo. Yung mga Investment, bagay na di naman pwede nila rin. kailangan. Pero ito yung pinaka-factor siguro niyan, yung kunyari gusto lang nilang ipagamitan sila ng pera. Ha? Or hindi naman lahat. Ano ba? Sa akin investment mo. Kasi pinaghirapan mo yun eh. Kumbaga, accomplishment sa buhay mo na nabili ko to, no? Kahit hindi naman mahalaga sa buhay mo, no? Para sa akin ganun, investment, no? Investment mo na, nabili ko to dati, hindi naman. Napangarap ko lang to dati, no? Pero, accomplishment yun para sa akin. Oo, accomplishment yun. Kasi kapag nakabili ka ng mahal, ibig sabihin, may pera ka naman talaga. At ka bibili ng mahal, tapos hindi. Pwede rin, Napupulfill mo yung enjoyment mo, no? Oo. Kumbaga, reward mo ng sarili yun. Oh, Pero yan reward. pero yung pinaka-factor dyan nung nag-office pa ako, tinatanong ko sila, ba't kayo sir bumibili ng ng mamahaling bagay, di naman kailangan. Parang kunyari, yung boss ko, yung ko dati, mentor ko dati, si Sir MJ. Sir, ba't ka bumili ng Porsche, ang mahal-mahal ng Porsche, tas pwede naman bumili ng Toyota Vios para sila tumatakbo yun. Kaya pala siya bumibili ng kunyari Rolex, tas Porsche na kotse, Mustang.
Para ano, dahil pala sa community yun. Kasi kunyari ano, meron kang Rolex na relo. Tapos pag nakita ka ng may ano, Rolex rin na relo, magkakaroon kayo ng frequency, magkakaroon kayo ng chemistry. So doon kayo mag-uusap. Kasi parang ano, Oo. magka-level kayo, parang ganun. Oo. Tapos doon kayo mag-ano, kunyari nagkakausap na kayo. O, di ba paras niya nang natawid yung ano, Same vibes, no? Same vibes. same vibes na kayo. Tapos doon na kayo magkakaroon ng ano, mga sharing business. Ayun na rin yung magiging ano mo, transaction mo. Kumbaga Yung ganun. Future partner, no? Oo. Kumbaga kunyari Lamborghini, bumili ka ng Lamborghini. Yung ibang may mga Lamborghini, magiging friends mo rin yun. Kasi magkakaano kayo eh. Mag-uusap kayo about Lamborghini. Tapos magkakakwentuhan na rin kayo sa iba. Ayun, ganun. Kaya kupal yung mga nagsasabing tao na huwag kayong Yayabang bumili lang. ng mahal. Parang Oo. yayabang ka lang eh, kaya Oo. bumili ka ng mahal na kahit di mo kailangan. Gusto mo lang Oo. magyabang sa tao. Akala nila pangyabang lang. Bullshit yung ganun. Mindset. Yan. Reward yun para sa Hindi naman para sa yun eh. Binili yun Oo. binili na yun para sa kanila, hindi naman para sa Kaya ba't ka magre-react, 'di ba? Kung gusto mo ng ganun, bumili ka rin. Kung kaya mo. Kunyari sa mga mga common people lang, kunyari, may NMAX ka. Tapos nakita ka ng nakaparadang NMAX. Kung kakausapin mo siya, uy, ang ganda ng parts ng motor mo. Kaya magkakausap na kayo, di ba? Communicate na. Tapos di mo alam, may mga pala siya, may shop pala siya ng mga motor shop pala siya. Pwede ka na umano sa kanya. Pwede na rin kayo maging magkaibigan nun. Ganun. Ganun lang ka, Kaya yung mga tao na nagsasabing kayo bumili ng mahal, wala yun, bahala kayo dyan. Stay sa mahirap. Bullshit yun, bullshit. Diba? Ito, medyo tago sa puso itong Ewan ko lang. Yan. Ha? Ako na sasagot. Hindi Starter ako eh. Ewan ko, depende sa sagot mo. Sige, sige. Sa palagay mo, ano pumuputol sa personal growth ng isang lalaki? Growth? Personal growth ng isang lalaki. Ano yung pumuputol sa personal growth ng isang Ano lalaki? ba yung growth? Ha? Yung kunyari, nag-ano ka? Parang ano yung napapapigil sa pagiging Oo. Maturity. Sa maturity mo, kunyari, ganun. Siguro para sa akin, parents. Parents? Oo, kasi, nasa tamang edad ka na, di ba? Tapos, pinagbabawalan ka pa rin gawin yung mga bagay na na alam mo naman na sakto na sa edad mo. Kunyari, 27 ka na, Oo. or 30 plus. Tapos hindi ka pa pinapayagan ng parents mo mag-asawa, di ba? Oo. Dapat may sarili ka ng decision sa buhay nun kasi yung tanda mo na eh. Para sa akin, parents. Pero hindi naman lahat ng sinasabi ng parents na na bagay, mali. Kasi kadalasan dyan tama. Oo. Pero, Wag mong sumayin yung parents mo. hindi sa lahat ng bagay tama sila. Di ba? Pero madalas talaga tama sila. Ako, kwento ko lang, saglit lang. Ako kasi, sila mama, gusto talaga ngayon, mag-IT talaga ako. Pero gusto ko naman talaga yung IT kasi wala na yun, 21st century tayo, kailangan talaga marunong ko sa computer eh. Pero gusto ko talaga maging psychology. Yan talaga yung kaya yung bala ko talaga, Meron ba dito yan sa Ha? Antipolo? psychology. University yan? Ha? University. Hindi, sa ICT meron eh. Meron. Meron BS psychology. Mga 10 lang ito magkaklase. Hindi, Sampo. marami. Unti lang kumukuha ng BS psychology. Pero yung tingin ko sa sa mga BS psychology, magiging in demand siya kasi maraming nade-depress na ngayon eh. Oo. Doon ka rin matututo mag-comfort. Convert. Ay! Psychiatrist. Mga psychiatrist, magagaling yan pagdating sa mental health nyo. Magaling mag-advise yung mga yan. Yun, parang gusto nyo, jowain nyo rin. At ayun, ayun, ano yung sa palagi mong pumuputol sa personal Siguro, growth ng lalaki? Pagre-relasyon ko, kasi tawag dun, may nagagawa ko na ang childish ko ng ugali ko. Yun nga, yung mga simpleng pagbawal sa jowa, 'di ba? Ano yun? Immaturity yun. Syempre, hayaan mo yung jowa mo, kung mahal ka, hayaan mo. Yan.
Buti na napaliwanag ka. So, palilimin eh. Pero ayun nga, para sa akin, ano. Relasyon. Oo, Depende sa pakipagrelasyon. panahon. Depende sa time. Ano ako immature ako eh. Hindi ako date to marry. Sa ngayon. Siguro, in the future, magmamature din ako. Ayun, siguro sa akin naman ano. Yun rin sagot ko eh. Pero sa akin, hindi relasyon eh. Babae. Oo, babae. Ay, na kasi yung po, like, ewan ko lang, ba't ko nasabi yun? Babae. Kasi ano eh, di pa, sa ano, minsan kasalanan mo rin eh. Kunyari, kasalanan ko rin. Hindi naman, kunyari, ano, pag yung babae kasi yung kunyari, sa akin, kunyari, pag babae yung nag-abol sa akin, papayagan niya ako kung ano yung mga gusto ko. Pero kunyari, ako yung nag-abol dun sa, pag ako yung lumalapit dun sa babae, magiging ano siya, center siya. Siya yung magiging ano, nasa taas. Ako yung nag-abol eh. Pero yun pala, kasalanan ko rin pala. Pero babae nga. Babae talaga eh. Depende kung ano, kunyari, babae nag-abol sa'yo, tapos na-spoiled mo siya, tapos ganun. Napakawalang kwenta nung sagot ko. Pero, hindi naman siguro lahat. Eh, kunyari, may mga babae na suporta sa'yo, makatulong sa negosyo mo. Ayun, we build yung negosyo. Ganun. Ayun. Tangin ang muta. Ay, ikaw muna, Paul. Sinong athlete yung pinakagusto mong lifestyle? Lahat ng sports yan. Oo. Lahat ng sports yan. Sa Pilipinas ba? Kahit saan. Kahit international. Hindi na kasi kilala akong athlete eh. Siguro ano ba yun? Lifestyle. Oo. Kasi maganda yung mga lifestyle ng mga ano eh. Kunyari, nakita mo sa Instagram. Ano? Oo. Sino ba? Wala pa akong... Pag gusto mo si Lebron, kanya gusto mo magkaanak na maaga, ganun. Ito nga muna, tol. Mag-isip muna ako. Marami, no? Halos naman lahat ng mga athlete, ang gaganda ng lifestyle. Healthy living, no? Mga iba-iba kasi silang lifestyle. Yung ibang sasama yung kulit eh. Siguro sa akin ito kakaiba. Si PJ Tucker. PJ Tucker. hindi. Sa Michelin. Ito naman, basketball, billiard, gano'n. Ano ba bang sports? Siguro pipiliin ko si J.R. Smith. J.R. Smith? Ah. Bakit? Hindi ko alam ang lifestyle ng J.R. Smith ah. Ano ba? Ano kasi siya eh. Ano ba yun? Lumilipad siya eh. So yung ganun lifestyle eh. May mga ka dito. Sa ka lang. Buga ng buga. Ganun lifestyle niya eh. Addict siya eh. Pero yun talaga yung gusto mo. Yung, Parang ako eh. Parang malaya siya, kumbaga. Parang malaya siya talaga. Malaya niya nagagawa kahit illegal. Pero pag siguro kung dito sa Pilipinas, bawal yun. Sa Pilipinas naman, lifestyle. Ito, yung lifestyle na yun sa ibang bansa yun. Hindi ko yan na-adapt dito. Illegal yun dito eh. Hindi ko gagawin yun. Siguro sa ibang bansa ako, i-adapt ko yung ganong lifestyle. Sa Pilipinas, siguro local. Si kaya. Gagawin mo na. Baka may naisip ko na eh. Isipin ko muna yung local ko. Sino? Si Manny Pacquiao. Pwede. Pwede. Bakit? Di ba si Manny Pacquiao, di ba kahit mayaman na sila, kahit sobrang yaman niya na, nabalitaan niyo ba yun yung anak niya, tinuturuan niya pa rin, nandun pa rin sa pamilya ng sa kamag-anak nila ata yun para doon sila magtumira sa bukid, sabay magsaka siya. Sino ba yung anak niya na yun? Yung nagbo-boxing din. Jimuel? Oo, siguro. Yumel ba yun? Basta yung nagbo-boxing din. Ha? May napanood kasi ako video sa YouTube na kahit sobrang yaman na daw ni Manny Pacquiao, yung anak niya daw, hindi ginagawa pa rin yun, gawain na mahirap. Oh. Parang tinuruan siguro yun ni Pacquiao. Kasi Pacquiao talaga matulungin talaga eh. Kada panalo niya, buong probinsya, may libreng bigas. Para saan si Manny Pacquiao? Pero ang kulit ng mga downside na yun, yung pag yung tatay mo hardworking, tapos yumaman ka na no? Kasi mga anak na parang chill na.
Parang ayaw mo na iparana sa kanila yung Parang isip ng mga tao, wala, mayaman na kami. ano. Kunyari, pinarana mo sa kanya yung mahirap. O, puta, mahirap, nag-gym. Pero yung gym maganda. Nanginang yan. Siguro kaya ganun na, Paul, kasi siguro may takot pa rin si Manny na kumbaga walang pagkukusa sila kung sila na lang. Parang para kahit papaano pinaparanas niya yung buhay probinsya. Magandang parenting yung ganun. Di lahat spoiled na. Sa luho, no? Oo. Hindi ka, kung may gusto kang, sabi, parang mindset ni Manny, kung may gusto kang marating, pagdaanan mo muna yung pinagdaanan ko. Oo. Parang ganun. Yung mo na, pero Sa akin, sa lifestyle, yung pinakagusto kong lifestyle si Klay Thompson, tangina. Hmm. Kasi yan. pwede. Yung lifestyle ni Klay Thompson, buta na, ayun na, 30s na siya, wala pa siyang anak. Kasama niya lang yung aso niya, yung bulldog niya. Alam mo ba anak ni Clay? Wala pa, wala pang asawa si Klay. Wala akong nababalitaan sa kanya ng may jowa yan eh. Oo nga. Wala nga sa social media niya. Lifestyle niya, puro lang, aso lang niya. Oo. Yung lifestyle niya, namamangka, nga ganun. Kung gusto niya, mahilig siya yun yung gusto kong lifestyle yung puta, yung parang mayaman ka na butik. Nasa $100 $100 million na yung pera mo, so yung lifestyle mo, ganun ba Siya rin? yung siya yung definition ng lalaki na kahit walang babae, masaya siya eh. Oo, ang inaaso lang kasama mo. Di niya kailangan ng babae para sumaya. Oo. Ewan ko lang kung ano yung nakaraan ni Klay Thompson, siguro na broken, kaya ganun. Pero ganun yung pero ganun yung gusto kong lifestyle yung parang sobrang chill ka lang sa yung, kanyari matanda ka na, chill ka pa rin. Tapos kasama mo lang yung aso mo, mamamangga ka lang, pero mayaman ka. Siguro ito na sa akin, local na. Kay Soto. Okay, Soto. Bakit? Lifestyle niya kasi, yung bata pa lang siya, parang na-accomplish na agad yung dream niya. Naging siya, gilas siya. Naging part siya ng Team Philippines. Basta sa mura niyang edad, naranasan niya na agad yung magandang lifestyle eh. Mm. Kasi lifestyle niya ano nga ba lifestyle niya? Hindi kasi ako kay Soto eh. Nabuhay mo sa pamilyang marami. Basta or kaya kay Kiambao na. Pwede. Kiambao si Kiambao paliga-liga lang Mm. Di siya nagra-rush. Oo. Di siya agad nagpa-drop sa PBA. Parang gusto niya pa mag-mature. Para sa sila kami ng paglalaro niya. para sila kami ng gusto ni Kiambao sa babae, ayaw namin yung nagbabar, putik yan. Yung gumigimik na babae. Ayaw niya rin ganun eh. Gusto niya yung lang, English sports lang rin. Maganda. Para both kayo healthy lifestyle na. Oo. Kasi siya, bota. Ang ganda ng lifestyle niya eh. Kay Dwight, Ah, yung girlfriend niya, pala. Kay Dwight. Ganda rin. isang volleyball player din. Pogi na, maganda pa. Mm. Wait, Ramos. Parang sila yung parang definition ng perfect couple eh. Oo. Sa kanila lahat eh. Healthy lifestyle eh. Ano pa bang hanapin nyo sa kanila? Nasa kanila na lahat eh. Yung pera pa, tangin lang yan. Naghiwalay talaga yun. Pag naghiwalay talaga yun, ewan ko na lang talaga eh. Ayun, ayun na. Doon mo sasabihin, wala talagang forever, no? Ano ba tayo? Sabihan ako. Ito yung huling topic eh. Pero ito yung kasunod. Sa'yo, Paul, anong definition mo ng love? Love is sacrifice. Sacrifice. Bakit? Kasi, kung sa relationship ka, kung pagpasok ka sa relationship, hindi pwedeng puro siya lang eh. Siya lang gagalaw, siya lang mag-effort, di ba? Ah. Siya lang mag-ano ng oras. Dapat ikaw rin kasi parang give and take ba? Kung wala, kunyari, work mo. Kunyari, may work ka ngayon or busy ka. Tapos nandyan siya. Kailangan mo isang tabi yung ginagawa mo. Kasi gusto niya ng oras mo eh. Parang gano'n. Tapos para sa akin rin eh. Yung love is
unconditional. Yun. Unconditional love. Unconditional. Yun. Kasi, para sa akin to, sa opinion ko ta. Ako kung gusto ko yung tao, gusto kita. Wala akong pakialam kahit hindi mo ako gusto, basta ako gusto kita. Wow. Gagawa ko ng mga bagay na gusto kong maranasan mo. Kahit hindi mo ibalik 'yun, basta ginawa ko 'yun kasi ayun yung way ko para iparamdam sa iyo yung love. Yun. Tangina. May highlights ka na. Hindi ka na nag-aantay ng kapalit. Oo. Totoo yan. Ano naman tol? Ikaw, Mac, ano? Anong definition mo ng love? Ano nga ba? Tragic? Or ano? Ano? Trauma? Oy. Para sa akin, sa ngayon, definition ko ng love is trauma. Kasi, takot ako sa rejection talaga. Takot ako na sa dulo, wala lang pala. Talaga. Yun. Hirap nun. Parang hindi ko kaya i-take yung nun, yung pain na makukuha mo doon kung mangyari man yun sa uli. Oo. Kasi ang alam ko lang sa sarili ko pag pag na-inlove ako talagang ginagawa ko lahat. Hindi naman ganun perfect pero ginagawa ko pa rin naman yung best ko. Pero sa ngayon, takot ka ba sa Sa commitment? ngayon takot ako ngayon. Hindi pa ako date to marry. Hindi pa ako date to marry talaga. Ayan. Ikaw, Ber, para sa'yo, ano yung definition ng love? Definition ng love. Sa akin, love is blind. Hindi pwedeng love mo lang siya kasi nagagandahan ka sa kanya. Oo, ganun. Ah. Siguro tatanda kayo no? Oo. Ganun, kahit sa lalaki ngayon. Hindi may mga lalaki. Hindi, karamihan kasi ng lalaki, Hindi, sa lalaki lang to, Hindi na ba? Gusto talaga lang lalaki yung maganda para ipagmayabang nila sa kaibigan nila na may maganda silang jowa. Pero yung totoo nun, hindi nila talaga nila mahal yun. Nagaganda lang talaga sila dun sa babae. Pero yung sa akin kasi yung definition ko ng love, parang kunyari kahit wala naman siyang itsura tas ang tagal niyo na, parang ang gaan ng loob mo sa kanya, ganon. Tapos yun, dahil magaan yung loob mo sa kanya, mamahalin mo siya eh. Oo. Parang doon mo na siya mamahalin kahit ano pa mga itsura niya kahit. Ay, mukha siyang brat. Oo, tayo na. Oo, kasi di ko naman naggusto sa kanya dahil sa itsura no? Oo. Parang pag nakita mo siya, parang ang saya ng mundo mo eh. Oo, yun. Ganon. Parang masaya ka agad kahit nakikita mo pa lang siya. Parang relax ka, no? Oo, kahit parang kasi pag kunyari nag-uusap kayo, may conversation kayo. Ang Oo. ganda ng chemistry nyo. Kahit simple pag-uusap lang, no? Kinikilig ka. Oo. In life ba yan? Oo, pwede rin life. Na-experience ba yan? Oo, na-experience Based on yan. experience. Oo, na-experience yan. Pero wala rin eh. Ngayon, wala na rin eh. Siya rin yung nawala. Nagpapangiti sa Grabe akin, naman man. yun. Siya rin yung nawala eh. Yan. Para sa akin, ganun. Parang, nakagaan ng loob. Kasi, kunyari, nakaka-overthink kasi pag maganda yung jowa mo eh. Tangin na kasi, kunyari, may jowa mo maganda. Kunyari, magjowa na kayo. Tapos hindi mo pala alam, may mga nag-chat pala sa kanya lalaki kasi maganda siya eh. Nga, ganun. Kasi pag maganda talaga no? Ah. Kahit may jowa, yung mga lalaki po. Oo, ganun. Siyempre, expected mo na yung mga outcome nun pag nagjowa ka ng maganda. Marami talagang mag-ano. Oo. Pero nasa jowa mo na yun. Oo, nasa jowa niya na yan. Kung paano niya i-take yung mga ganun. Ayun. Swerte ka kung baliwala lang sa kanya, re-reject lang yung mga message requests. Oo. Kaso Pero sa sa simpleng hi lang ng lalaki, re-replyan niya, ay, magdalawang isip ka na. kaya nga eh. Balik mo na yun sa Mas maganda yung dinideny ng babae. Kaya nga. Ayun na. Ayun. Simpleng hi, nag-reply. Ay, hi nako. Punggol. Simpleng Ayun. reply, hi. Puta, ray ma. Ray. Ayun yung definition ng love pag pwede rin love is blind pag nag-ano kayo, magaan yung love nyo sa isa't isa. May chemistry kayo. Ayun. Ano ba tayong topic? Sa'yo muna, Paul. Anong pinakamali mong ginawa sa relasyon? Yung
gumanti ako sa ginawa niya. Oh. Ginantihan ko siya sa ginawa niya sa akin. Ba't mo ginantihan? Para kasing pag nandun ka sa situation na yun, wala kayo lang ibang papasok sa utak mo, hindi. Paranas din sa kanya yung nararanasan mo ngayon. Ah. Winsmin mali. Para, kung iisipin mo, kung, hindi, kunyari, nagawa mo na, sabay, parang masaya ka, tapos after nun, marirealize mo na ano eh, ba't ko ginawa yun? Ibig, parang wala na rin ang pinagkaiba sa kanya. Mm. Kung ga, ay, wala na ako masabi. Hindi, parang ano, Yun lang? oo. Ayun, pag ano, revenge. Ayun, pinamali. Sa'yo, Mac, ano? Ano nga ba? Mali. Halos nang ginawa, halos na relasyon ko, tama ang ginawa ko eh. Wala namang mali. Oh, pwede. Hindi, pero yung ano, kunyari, hindi yung dahil nag-break kayo, parang kunyari ano, Sige. na ayaw sa'yo ng babae. Pero alam mo sa sarili mo, mali mo talaga. Ganun. Siguro yung ano lang kasi to eh. Napakasimpleng ano lang to eh. Nagpakawa ka, no? Napakasimpleng ano lang. Kumbaga away pero nahantong sa ano, hiwalayan. Kasi alam ko naman din naman hindi niya talaga ako gusto kasi for cloth lang, no? Mm. Kasi uso. Sakit nun. So, So, no? sa club, puta. Viral sa ano, TikTok, puta magjawa rin ako. Pangit yung ganun. Yun. So, mali, ano ba nga mali ko? Siguro yung ano, matagal mag-reply, no? Tamad mag-reply. Di ba, ang babaw lang. Babaw lang nun. Hindi naman kasi ako nakaranas eh. Hindi, wala ka talaga. Sa past relationship ko, fling-fling lang yun eh. Kumbaga puppy love eh. Hindi naman, di pa ako nakaranas ng ano, unconditional love. Uy, grabe. Saan meron ba kayo dadagdag? Ano? Yung ano, pinagsisiyang kong ginawa ko sa relationship. Yung ano, Pinagsisisihan. hindi, yung magmakaawa ka para sa taong ano, Ay! hindi ka naman talaga gusto. Mm. Parang wag ka lang niya ano, gusto mong nandyan lang siya kahit hindi ka na niya mahal. Doon Yeah. pasok yung nagpapakawa. Makakaawa ka, no? Ay, Magpa-victim ka din hindi ako nagpa-victim. Basta nagmakaawa ako. Sabi ko, wag mo akong iwan kasi parang di ko kaya. Ganyan. Oo, ginawa ko yun, totoong buhay. Sabi ko, pag iniwan mo ako, bahala ka, magpapaalasing ako. Magpa-victim ka rin. Oo, pero isang beses ko lang binawa yun. Kaya pinag-iisiyang ko na. Nag-ano ka din. Doon pinaputol yung pagiging maturity. Oo. Yan. Ikaw, Per, ano yung pinakamali mong nagawa sa relasyon? Mali. Naging cheater ako eh. Cheater, Oo. alam mo yan. Ayun, hard yan ha. Naging cheater ako. Paano cheat? At that time, 14 pa lang ako. Putik yan. Okay lang naman siguro, no? Oo. 14 lang. O 14 to 15. Hindi naman victim. Hindi ko may anak. Huh. Nagpaanak kayo 14. Ay, Yan, 14 to 15 na ako nun. May nakarelasyon na ako, 1 year kami. Ay, one year kayo tapos. Ha? Tapos ano Yeah. ginawa mo? 1 year kami. Ano na siya, nasa legal age na siya eh. 18 na siya eh. Ako, 14 to 15 pa lang ako nun. Okay, kilala niya yan. Kilala ko yan. Gusto niya talaga na ano, na yung relasyon namin. Matured. Yung ako, tarantado pa ako nun. Bata ako mag-isip eh. Oo. Tapos yung, Masaya lang yun. ang malupit nun, di ba dapat yung babae yung kunyari niya, alam, being, tapos, ano nga tawag doon sa babae, pag nagmamaktol sila. Tinotoyo. Puta, kalalaki yung tao, tinotoyo ako. Ang enang yan. Mas pala ng tama mo, man. Puta, pag nag-aaway kami, puta, pag may argument kami, puta, pipilitin ko talaga ako yung tama eh. Kahit lalaki ako. Ang enang yan. Siya na lang nag-a-adjust. Ha? O, siya na lang Dahil nag-a-adjust matured. kasi mas matanda siya eh. Hmm. Matured na matured talaga siya. Kaya ayun, umabot kami 1 year nun. Tapos ang sweet niya pa, may mga paano pa siya. Ako doon, explosion box. Ay, night. Tapos Effort pa, no? Valentine's. Oh. Tapos may, hindi Valentine's yun. Anniversary. Mansari lang yun. Ngayon. Nasa yun, immatured ko nun na 14 to 15 ba lang ako nun. Kaya yun, at ano ba? Maraming kwento yun eh. Parang, tapos ano pa nga yun, yung iba, ang ina. Pinapapunta pa ako sa bahay nila, hindi ko siya pinapapunta sa bahay namin. Ayun lang yan. Oo.
pinakilala na ako sa magulang. Kasi Eh. ikaw hindi ba? Tapos ako, hindi ko pinamakilala. Ganun. Hindi ka naman po. Ang inang yan, nakakasar yun eh. Ano ba yung iba nun? Maraming. Gusto ko ikwento yung mga ano yung mga kamalian ko dati. Kamalian. Kadyajayan no? Ewan ko nun. At tapos hanggang dumating na dun sa may time na may babaeng chat sa akin na putang ganda na ito kagan. 14 pala ako nun. So, tara, ML tayo na. Nag-video call sa akin agad-agad. Puta, di ka naman sinasabi. Puta naman, tas pakiramdam ko, parang nag-asawa na ako sa kanya nun eh. Uy. Ganun. Kasi 11 months namin nun, pa 12 na. Pero umabot kami yung 1 year. Pag 1 year talaga, nagkakasawa na eh. 1 year, mahina pa yun. Oo nga eh, wala. Umabot kami 1 year ng tapos pagka, yun, yan, may nag-chat sa akin babae po. Lagi nag-comment sa mga post ko. So sabi, palagay ko gusto ko na ito Di di nagtaka yung mo, ex mo. Hindi, nabubuksan ng ex ko yung account ko. Palitan kami Uso ng yan eh. account. Oo, dati. Ano? Okay na ako mo, baka may babae ka. Pero ang galing niya nun, yung putik na taste niya yun, may nakikita niya na akong ka-chat na babae. Tapos yung sweet ng chat namin. Tapos pag nag-chat, Pag nag-uusap kayo, parang walang... Mas pinipili niyang intindihin ka na lang. inintindi niya lang Kahit talaga. ang sakit-sakit na. Sana naging masit na siya. So, Hindi siya naging manit. Pero, kasi umabot naman time na napuno na siya. Pero pagka na yan, nag-ML kami, nag-video call. Tapos nakapunta pa ako sa birthday ng babae. Alam niya yun. Yun. Na-taste niya yun hanggang sa dumating na yung time na So, sino nakipag-break? siya. Siya. Siya yung, ako eh. Ay, pag-iwalay ka, hindi ko, inakwento ko to. Para I'll be honest. Pero, yung mo ngayon, love na yan. Hindi ka na ganun, no? Oo. Kasi parang Ako naman yung Sa nagkakaganon. mga papasok na sa puso ni Jasper, alam niya. puno na. Nagbago na siya. Gusto mo ako? Bahala ka. Hindi, kasi nung tangin 14 gusto ko wala maglaro nun eh. Bogs pa nga ako nun eh. Ano pa nga kayo nun eh, XB. Actually, oo nga. Ay, hindi. Era, hindi ba era yan? Hindi pa. Ano yun? 2019 era na nun. 2019 era. Ha? COVID. Hindi. Dumaan COVID, January to April. April Ayun yung XB era nyo. Hindi, dumaan pa kami sa pandemic era na ng ex ko. Yan. Ay, tapos na pala yung XB. Tapos na, 2019 to 2020 kami. Okay. Yung dati ginagawa namin, 2017 to 2018 yun eh. Ano yan yung grade 9 ka or 10? Grade 10 ako nun. Oo, grade 10. 10. Oo. Tama. Grade 9, grade 10 ba na? Ha? Grade 10 online. Ayun, nabos ayun. Online class yan, grade 10 niya. Ha? Online class daw, grade 10 no? Hindi na ako nag-online class na. Grade 10, di naman kami online. At ayun. Ngayon, sabi sa akin, baka siguro ito na yung time kasi punong-puno na ako sa'yo eh. Ganun. Napuno na, no? Pino na siya, no? Sisika. Nakapagsisi yun. Pero hindi ako nagsisi noon kasi gusto ko eh. Kasi may kapalit na ako eh. Ganun. Sa ngayon, Ha? noon, no? Naiisip mo na Yung mga oras na yun, no? Ha? Okay na mawala kami. Oo. Oo. Sa ngayon, yung after, kakabreak nyo lang. Parang pabor pa sa'yo eh. Pero, Tangin na. pagtanda mo, may magpa-flashback yan. Oo. Tangin na, hindi ako nasaktan noon kasi may kapalit na ako eh. Oo. Oo. Hindi ako nasaktan nun. Kasi yun, yung babae naman na kasunod, hinaya ko na siya. Wala pa alam sa kanya, ganun. Kasi ko nun eh. Kupal Kaysa na ako. nawalan ka na ng karelasyon nun, na-realize mo lahat. Nasa yun. Tapos parang yung kachat na yun, ang saya pa namin, isang buwan. So, Tapos dumating na yung pangalawang buwan putik ng yung kachat ko na, yung pinalik ko sa kanya, puta, nalalamig na. nang bilis Kaya nga, ang bilis nga eh, nakakaburat eh. Tangin yan. Ang bilis Bilis ng karma. Ayun pala, putik yan, may nanliligo na pala sa kanya na una. Uy. Yeah. Mas mahal niya pala yun. Kung baka chinat niya lang ako para pang doon. Paselos. Pampamitik lang, ano. Pwedeng pampaselos. Oo, pwedeng ganun. Gago. Ginawa kang Putas mo. tawag ba doon? Panakibutas. Tapos ako naman, Character pinalit ko yung develop. isang taong relasyon doon sa na yun.
pang panakip butas lang. Character development lang. Oo. Ay! Sakit yan. Ayun, tanginang yan. Nasa yun, pagka, ano na yun, ang tawag doon? Anong oras na ba? Anong oras sakit daw? Wala pa yan, ano pa yan? Ayun, ang ganda ng plot twist eh, no? Parang ano. Ayun yung, tayo nakaka, ano nun. Ayun, tapos ayun, nag-jogging ako nun eh. Tapos nakita ko siya, ano, puta may kasamang lalaki. Tayo na, sino yun? Yun, hindi, ay, naliligaw sa akin. Ganun. Lagi mo nang huli yung mga mga Oo, lagi mo nahuli. Oo. mga instinct mo kasi, no? Oo. Pasok eh. Nag-jogging lang kasi ako, tapos nakita ko siya may ano, yun, may kasama babae. Ay, lalaki. May kasama lalaki. Nakapanghina yun, puta. Oo. Yun, karma ko na yun. Okay. Karma ko na yun. At Lesson learned. Ayun, hanggang tumigil na ako. Tapos ayun. Tapos hanggang nag-try ako ng iba't ibang relasyon. May mga, ano, mga tagal, pero, puti ako na yung niloloko. Puta, lahat ng karma na sa akin na lang ngayon. Oo. Makulit. Malas talaga. Ayun yung pinakarma nun. Sorry na rin. Ganon. Sorry, oh. Ako first relationship ko, niloko ako eh. Hanggang sa pagtanda ako, puta consistent. Niloloko ako, gago. Sakit Ang nun. ina nyo. Kupal. Mga kupal. Mag ginawa ako mali, puta. Tangin na, may time pa nga natin noon lumaki, no? Nang grade 8 tayo. Yung, Oo. pwede ba kwento yun? Ah, pwede naman. Di Yung na, ano, tangin na, di ba, ano, di na natin sabihin yung pangalan, ha? hindi namin sabihin yung pangalan. Nagtropa na tayo noon eh. Nasa ano, Grade 8. ako grade 8. Puta, pinapapunta mo ako dun sa, ano, sa high school. Tapos bumili na ako ng pagkain ko. Ba't nga ba ito pinapunta dun? Paano ba yun? Ay, pinapunta mo ako noon. Anong kwento ba nun? Basta alam ko, Kasi mas nauna ko ka-chat yung ano mo noon, yung jowa mo noon. ay kung parang inikwento ka niya ata sa akin. No. As kinukwento kita doon sa kanya Ah. na magtropa tayo, gawit bahay tayo. Sabi, oy, gawit bahay yan eh. Tapos ganun. Hanggang nag-chat ka sa akin na punta mo kasi baka nakwento ko ano. Baka Kwento ko. napag-usapan natin na magkita, no? Ayun. So ayun, ang pagka ano. Sa 7-Eleven, no? Ako, 7-Eleven pero pumunta na ako agad doon sa gate ng high school. Punta pagka punta doon, yung pagkapunta ko. Sabi, nakakamayan ko yung jowa mo eh. Tayo nang yan. Tawa ng tawa, inampas ako ng malakas eh. Wotik na yan eh. Ang wala. Awkward gaga. Ba't ko kasi kakamayan, di ba? Ano yan? Okay lang naman yan. Ano lang naging ano ko nun? Ang naging atake ko nun yung seloso ako na naging immature. Immature naman Ah. talaga eh. Pero, Selos, di mo mahal yung tao. pero di naman siguro mali yun eh, yung kakamayan mo lang. Di mali yun. Pero nakakatawa eh, wotik ka na, awkward eh. Pero kung ako, tas ano, kasama ko yung jowa ko, tas kakamayan ng ibang tao, para sa akin, magagalit talaga ako nun, matitrigger ako nun. Bakit? May ganun nga, di ba, magkasama kami ng girlfriend ko. Sabi, may nalilibre sa kanya kahit kasama niya ako. Tapos ang ginawa ng girlfriend ko, tinanggap niya. Yung ginawa ko, iniwan ko yung girlfriend ko. Like, gusto mo dyan? Diyan ka na. Ano yun? Nakakagigil talaga yan. Hindi. Kung magkakilala naman sila eh. Kung malalim yung relasyon nila as kaibigan, matatanggap mo eh. Papayagan mo yung ganun eh. Mm. Pero hindi mo naman kilala, tas di rin niya kilala, doon ka magagalit. Yun. Balik tayo. Ayun. Tapos na yun eh. Ayun. Ano, gabi na eh. Ayun, wait lang. Saka ano, paano, ano pala, yung mga sunod ko na relasyon, grabe na yung mga nangyayari. Parang ako naman yung nagbibigay lahat, ako naman yung nagbibig. Tapos, bandang huli eh, ako naman yung nilaloko. Karma man. Hindi ko na alam eh. Pero siguro kung hindi ako nagloko noon, hanggang kami pa rin ngayon, no? Ano? Kasi, grabe yun eh. Grabe talaga yan. Unconditional love. Pero ngayon, puta, may karelasyon na siya eh. Grabe. Sana masaya kayo. Hindi ka sana lokohin yan. Oo. Parang nilang tayo sa kanya eh. Okay. Parang di mo matatanggap yung relasyon niya, no? Oo, Ah, sana hindi. kung Hindi, tanggap kaedad ko eh. Kaedad Okay. eh, no? Ngayon, tanggap ko, gago, masaya ako nakakita kayo, pero ano. Ito na ako ngayon eh. Buti nga, may mga ginagawa akong ganun para ano, step by step lang. May ginagawa akong ano, sarili ko para ano, bumalik yung dati. At ngayon, ano,
gusto ko na seryoso. Hindi naman sa seryoso, yung ano lang. Ito onting biruan lang, ito onti. Pero seryoso, dapat loyal lang palagi. Yan. Ano, doon naman natin tatapusin nyo, ano? Ha? Mapag-banding-banding na, ito paano. At ayun, siguro, grabe yung yung kwentang no, tayo na. Kaya Grabe epekto ng alak eh, no? ayan, naubusan nila ako, di ba? Gusto ko kumain. At ayun, siguro madilim na. At dito na namin tatapusin yung aming episode 11 of our Nature's Podcast. And 3, 2, guys, go. At ayun guys, jowain nyo na ako. Tara na, per. Picture. Thumbnail.